Hello everyone, and welcome to eConceptus webinar series entitled Pambansang Utang, Breaking the Billions Borrowed in Your Behalf. We will be starting in 5 minutes, so please sit tight and remember to send in your questions or start voting for them through the Padlet link sent to your emails. We would like to take this opportunity to thank our partners for this webinar. This event is co-presented by the Heinrich Bell Foundation. This event is also in partnership with Economics Research Society, UP Los Baños Economic Society, Universidad de Manila Economic Society, Tarlac State University Economic Society, UP Visayas Capital Market Investors Guild, University of Santo Tomas Arts Economic Society, University of the East Economic Society, Junior Executive Society, UP Junior Executive Society, Western Visayas State University University Students Alliance, University of San Carlos Carolinian Economic Society, UP Baguio Economic Society, PUP Master of Arts in Economic Society, UPLB Agribusiness Society, Miriam College Junior Marketing Association. And we would also like to recognize our media partners, UPLB College of Economics and Management Student Council, Excelsior Philippines, the, the Oeconomos Nexus, IDEA Magazine, UP Mindanao Society of Agribusiness Economists, Yabang, Yabang Pinoy, and Youth Action Development Philippines. Once again, we'll be starting in a few minutes, so sit tight and please send in your questions. Thank you.
Hi guys. Good evening and once again, welcome to eConcepto's webinar series on foreign loans entitled Pambansang Utang, breaking down the billions borrowed on your behalf. I'm Sly Custodio and I will be your host for this evening. You may post about our event right now with the hashtag Pambansang Utang. Our Zoom webinar call is almost full house, housing over 300 participants with representatives across all three Philippine islands, thanks to our organization partners in Visayas and Mindanao. Before we begin, please be reminded that you may ask your questions via our chat. You may also respond or react accordingly through the chat box, Q&A, polls, and other features present in our Zoom call. Certificates will be issued upon completion of the feedback forms, which will be shown at the end of this, and you may rewatch the recording of this webinar in our Facebook page. Please use the hashtag Pambansang Utang and tag us on Facebook or Twitter at econceptoph. So to start off, let us have Tisha Evite, founder of eConcepto, to introduce eConcepto and our speaker for this evening. Hi, thank you very much, Sly. Um, to my colleagues in this room and to those who are virtually connected with us on Facebook, welcome to the first day of our Pambansang Utang webinar. So I know a lot of us are busy, whether it's online classes, work from home, or iba pang ganap, 'di ba? Trying to be dry and safe in this season. So thank you very much for taking the time out of your day to join us in this very critical conversation. So allow me to thank our sponsors, the Heinrich Böll Foundation, and our friends from Exploring Economics in Berlin. So this event wouldn't be possible without them, and of course, our organization and media partners. So first of all, bakit ba tayo nandito ngayon? This webinar is actually a result of consultations by our team with Econceptor readers. So we have received multiple suggestions to discuss the topic of national debt in our Econsulta series. So while we already launched a primer for that, we wanted to take it to the next level and engage more people such as yourselves here. And so for those who have just started following our page, we are Econcepto, and we are an initiative by independent economists and development communicators. And our goal is to humanize economics. So kung napansin nyo, di ba, minsan sa balita, maraming jargons kasi na ginagamit yung mga politicians natin and other economists, pati yung mga nagsusulat sa media. So gusto namin na palapitin yung disiplina ng economics sa public. Kasi 'di ba lahat naman tayo apektado ng economic policies and events like taxation, paggalaw ng presyo ng bilihin, investments at gastos ng gobyerno. At itong topic natin tonight kasama yan, which is debt financing. Kasi ultimately, it's also from our own monetary contributions to the government. So, kami sa Econcepto, we believe that Filipinos should be able to engage in public discourse in economic policy. So, not just economics graduates, di ba? Which we try to address using infographics and events such as this webinar. So, without further ado, I'd like to introduce our speaker for tonight. We are joined by Mr. JC Punong Bayan, who is a PhD candidate and teaching fellow at the University of Philippines School of Economics, or UPSE, where he graduated summa cum laude and valedictorian in 2009. In his time in UPSE, he was also awarded the Jose Encarnacion Jr. Award for Excellence in Economics and the Gerardo P. Sicat Award for Best Undergraduate Thesis. So besides his engagement in the academe, JC has also worked in different institutions ranging from public sector work to international financial institutions, including the SEC, NEDA, the World Bank Office in Manila, and the FEU Public Policy Center. Apart from that, perhaps some of us also have encountered his weekly economics column for Rappler.com. He also co-founded usapangecon.com and co-hosts the Usapang Econ podcast. So everyone, please join me in welcoming Mr. JC Punong Bayan.
Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ah, balita ko mayroon pang galing Visayas at Mindanao dito sa ating event today at natutuwa ako na very well represented yung mga orgs tsaka yung mga different economic departments din. Sige, so unang-una ay nagpapasalamat ako kay Leticia and the rest of eConcepto sa invitation. Natutuwa ako na meron ganitong klaseng grupo din, ano? Kasi as you know, meron din yung usapang econ.com at parehas yung objectives ng eConcepto tsaka usapang econ. At yun ay mapalaganap yung understanding at appreciation ng economics na sa tingin natin ay napakahalaga bilang part ng civic education ng mga Pilipino dahil napakaraming mga issue ang nakapalibot sa economics at yung kaunting understanding sa economic issues ay mapapalawak talaga yung perspective mo at yung pag-unawa mo sa mga current events at other societal issues. At maganda rin yung topic na napili, pambansang utang. At napaka-relevant nito. Well, ipapaliwanag ko later, pero sige, simulan natin. Ako ay mag-share screen muna. Ayan. Okay, and then present. Kita ba? Ayan, kita ba guys? Sige, so ang topic ngayon ay debt, utang, and spending sa panahon ng COVID-19. At bibigyang emphasis ko yung issue ng austerity, ano? Kasi may mga policy tayong nakikita recently na parang dito papunta yung gobyerno natin pagdating sa economic response sa COVID-19 at sa recession. Pero tingnan natin kung ito ba yung appropriate na polisiya sa panahon na ito at kung hindi ay ano yung pwedeng gawin ng gobyerno para maibsan yung economic suffering ng mga Pilipino ngayon. So simulan natin dun sa GDP, ano? I'm sure all of you know that GDP, gross domestic product, has contracted by 16.5% nung second quarter ng taong ito. Ito yung pinakamalala na pag-contract ng GDP sa ating kasaysayan simula nung World War II. At in fact, before the COVID-19 pandemic, ang pinakamalalang recession ng ating ekonomiya ay naitala noong Marcos years. Ito yung early 1980s. Pero nowhere near the vicinity of the COVID-19 pandemic. Dati siguro mga 7-8% annual decline ng GDP. Pero ngayon 16.5%. At sa susunod na linggo ay inintay natin yung datos para sa third quarter. Merong mga projections na nagsasabi na siguro na sa bandang -9 or -10% GDP growth, which is malala pa rin. Ibig sabihin ay talagang lugmok yung ating ekonomiya. Bagamat hindi kasing lala nung 16.5 ay malaki pa rin yun. Kaparehas dun sa recession na nakita natin noong 1980s. Pero tingnan natin, abangan natin kung ano yung final figure na lalabas next week. Pero itong graph na ito pinapakita yung detalye do sa GDP. No? So as you know, ay pwede nating hatiin yung GDP, pwede natin siyang i-dissect sa pamamagitan ng pagtingin sa expenditure approach, GDP bilang kabuang paggastos sa ating ekonomiya. Ano? At nakita natin nung second quarter ay dalawang item dun sa expenditure approach ng GDP na nag-contract talaga ay consumption tsaka investment. Nakita nyo dito sa graph na for the longest time ay consumption-driven yung ating ekonomiya in terms of contribution to GDP growth. For example, nung 2016 or 2015, kapag ang growth ay nasa bandang 6%, 4% doon or mahigit ay dahil sa consumption spending. Pero nakita natin na dahil doon sa COVID-19 pandemic, na gusto nga nating iwasan yung interactions, especially nung nag-uumpisa, and then nagkaroon ng lockdown, especially sa Metro Manila, ay talagang kumonti yung mga transactions, yung paggastos ng mga tao. At kaya nakita natin na nung second quarter ay hinila pababa ng consumption spending ang GDP growth by in excess of 10 percentage points.
Pero bukod doon ay yung investment spending din. So ito yung paggastos sa mga investment goods. So for example, ito yung capital equipment, durable goods, new construction and housing projects, etc. Napakalaki din, mas malaki pa yung binagsak nun. At importante ito dahil alam naman natin na yung investment spending ay ito yung nag-fuel ng future growth. So napaka-importante na mapabalik ito agad. Pero nakita natin na ito yung pinakamalaking item na nag-contract. Nung second quarter, nakita din natin based sa graph na ito na government spending lang ang merong positive growth. Yung gray dyan na net exports, so exports minus imports, positive yan. Pero actually, both exports and imports have declined. Nagkataon lang na yung decline ng imports ay mas malala kaysa sa decline ng exports, kaya naging positive yan. Pero ang tanging spending item na may positive growth ay government spending. So ina-underscore nito yung fact na sa gitna ng pandemic ay yung spending ng gobyerno ay napakahalaga para sa mabilis na pag-recover ng ating ekonomiya. Pwede ring i-parse yung GDP data from the gross value added perspective. So anong mga sektor ang nagko-contribute sa GDP growth? So meron kang agriculture, industry, and services at nakita natin for the second quarter, ang pinaka-napuruhan ay yung industry and services, especially services. Kasi nandito yung marami sa face-to-face interactions na gusto nating iwasan para hindi mapalaganap yung COVID-19. So obvious yun, pero yung industry din ay napuruhan. So ito yung manufacturing, utilities, construction, etc. Napuruhan din. Merong small positive growth yung agriculture, pero makikita ninyo na for the longest time, ganun naman talaga yung agriculture. Hindi ganun ka-impressive yung growth rate nito. At maraming beses nga ay, at least on a quarterly basis, ay negative pa yung growth nito. Pero tingnan ulit natin sa third quarter ay paano nagbago ito. Pero inaasahan natin na siguro industry and services pa rin yung magko-contract pa rin. Pero hindi na kasing lala nito. Now, ito yung GDP data, pero nakita din natin na meron din ibang data para makita kung paano naapektuhan yung ating ekonomiya. Ito yung sinulat ko for Rappler last week. Tinignan ko yung Google mobility data. Kasi si Google, meron siyang public data set recently kung saan sa maraming bansa, tinatrack niya yung movement ng mga tao base sa mobile phone usage ng mga tao. As long as hindi mo i-turn off yung location history feature ng phone mo, ay pwedeng matrack ng Google kung saan ka nagpupunta. At nakita natin yung data for the Philippines, ito siya. So nakita natin na relative to yung median values nung January, nung simula nung taon, ay talaga bumagsak yung mobility or yung pagpunta ng mga tao sa groceries and pharmacies, sa mga parks, sa workplaces, sa mga mall and other retail and recreation areas, pati sa transit stations. At kasabay nito, yung mobility sa residential areas din ay tumaas. Nasa bandang 20-25% ngayon. So nakita natin na talaga yung mga Pilipino ay nag-i-stay sa bahay essentially at hindi masyadong lumalabas. Pwera na lang kung napaka-importante talaga. So for example, groceries, pagbili ng mga gamot, etc. Pero ang isa pang interesting dito ay yung green area, yan yung enhanced community quarantine. Pero kahit na na-lift na yan, meron na tayong MECQ and then meron tayong GCQ, mataas pa rin yung mobility sa bahay at mababa pa rin yung mobility sa mga public areas. So ibig sabihin, napakalayo pa rin talaga natin doon sa normal na paggalaw ng mga tao sa public places. In essence ay takot pa rin talaga yung mga Pilipino na bumalik sa dating gawi. Okay? At nakakabahala yun kasi importante yun sa recovery ng ating ekonomiya, yung consumption spending. Pero kapag takot yung mga tao na gumastos ay mahirapan yung ekonomiya natin na mag-recover ng mabilis. So yan, maganda ikumpara ito
across the different regions of the Philippines. Pwede mo rin gawin yun. Pero ang pinapakita ko dito naman ay yung ASEAN picture. So pag mag-focus tayo dun sa mobility sa mga retail and recreation areas, ito yung datos para sa Philippines, yung medyo blue sa baba, and then for the rest of ASEAN. So obviously, uh, nung bandang March, April, bumaba yung mobility sa maraming ASEAN countries, pero pansinin ninyo na marami sa kanila ay naka-recover ng mabilis. Hindi siya full recovery, pero hindi na kasing lala compared dun sa nangyari noong April. Pero pansinin nyo rin yung sa atin na tayo yung may pinaka malalang pag-contract ng mobility sa retail and recreation areas at mabagal yung ating recovery kumpara sa rest of ASEAN. So nagpatuloy ito hanggang sa October, pero noong October si Myanmar ay siya naman yung medyo lumagpak yung mobility. Pero for the rest of ASEAN ay nasa bandang 10 to 20% na decline, samantalang sa atin ay nasa bandang 50% decline pa rin ng mobility. So it just goes to show na, well, itong Vietnam especially ay napaka-interesting kasi nagkaroon din sila ng lockdown nationwide noong April. Pero nagtagal lang iyon ng 3 linggo at simula noon ay mabilis silang nabuksan yung kanilang ekonomiya. Dahil as you know, yung Vietnam ay isa sa mga maagang nag-respond sa pandemic effectively. At marami sa ASEAN countries actually ang wala silang bagong cases ng COVID-19 sa mga nakalipas na buwan. Kaya confident sila na buksan yung kanilang ekonomiya, i-allow yung mga businesses na mag-resume, pabilikin yung mga tao sa mga public areas, even yung mga beaches and other tourist areas. Kasi nga, yung kanilang health crisis ay kanilang na-address agad. So, ang isang message siguro dito ay isolve muna natin yung health crisis. Tapos magiging madali na yung economic recovery natin. So, yung gobyerno dapat pagtuunan ng pansin yung health crisis unang-una. Wag mo nang buksan yung ekonomiya agad kasi hanggat hindi mo na solve yung health crisis ay hindi mo masosolve yung economic crisis. Meron din ibang datos na nagpapakita ng production levels. So, for example, yung Philippine Statistics Authority ay meron siyang datos sa value of production tsaka net sales, especially sa manufacturing. And then yung capacity utilization rate. Ito yung kung meron bang slack pagdating sa economic production sa ating bansa. In other words, kung yung mga factory ba ay meron silang set na number ng output na naproproduce, anong porsyento doon yung kanilang actually na naproproduce. So yun yung capacity utilization rate. At nakita nyo na merong decline, significant decline nung value of net sales and then yung value of production nung nagkaroon ng lockdown. Pero hindi pa rin bumabalik dun sa pre-pandemic levels. Malayo pa rin. So yan, medyo nakakabahala yan dahil ayun, pinapakita nito na mukhang magiging mabagal yung ating economic recovery. Hindi siya kasing bilis ng inaasahan. And then maraming mga businesses din ang nagsara, no? So merong survey si ADB, pinapakita na 71% ng mga firms sa Pilipinas ay nagsara temporarily. At isa ito sa pinakamataas na porsyento sa ASEAN. 71%, napaka-staggering, especially sa MSMEs na nagko-comprise ng more than 99% ng mga formal establishments sa Pilipinas. Yung World Bank, meron din siyang hiwalay na survey. Noong April, nakita nila 77% ng mga firms ang nagsara. So more or less halos kapantay nung finding nung ADB. Pero nung July, nakita nila na 40% ang nagsara, pero 15% ang permanently na nagsara na. So ayaw natin yung ganito na marami mga permanently na nagsasara mga businesses. I'm sure marami kayong na-encounter na, for example, mga paborito ninyong restaurant or other businesses na nagsara na dahil sa pandemic. At ayaw natin mangyari ito dahil magiging mahirap yung ating economic recovery kapag hinayaan nating marami mga firms ang magsara ng tuluyan. Kasi unlike other recessions naman, wala namang nasirang infrastructure . Hindi naman nagkaroon ng giyera, kundi
talagang iniwasan lang natin yung pagkikita-kita ng mga tao. So, in principle, madali sanang i-revive yung ating ekonomiya. Pero hindi yun mangyayari kapag hindi pa nga ma-solve yung health crisis. At in the meantime, kailangan bigyan ng karampatang ayuda yung mga firms, pero hindi ganun yung ating nakikita sa response ng ating gobyerno. So kasabay ng pagbaba ng GDP ng Pilipinas ay syempre bababa din yung GDP per capita. So ito yung paghatiin mo lahat, yung buong GDP ng Pilipinas sa lahat ng nasa 110 million Filipinos ay magkano yung hati ng bawat isa. At nakita natin na yung GDP per person ay pataas ang pataas, pero bumaba siya drastically sa COVID-19 pandemic. Nasa 36,000 mahigit na lang siya. At ito yung pinakamababa since 2015. So one way to interpret this is yung economic gains of the past 5 years have been wiped out. Pero you also have to note na yung GDP ay imperfect measure ito, As you know, bilang may mga background sa economics dahil yun nga, marami mga hindi na ka-count dito sa GDP. For example, yung inequality, pollution, etc. Pero this is quite indicative na pataas and then bumaba siya drastically. And then kasabay nito yung record unemployment figures, So yung unemployment rate ay pumalo ng 17.7% noong April. Yun ang pinakamataas simula nung earliest comparable records ng PSA. And then yung unemployment bumaba siya to 10% noong July, pero we're still talking about more than 4 million unemployed Filipinos, which is more than twice the usual number. So napakaraming kailangan ng ayuda at dapat mabigyan sila kaagad-agad. Yun ding underemployment, so ito yung may mga trabaho pero hindi sapat yung kanilang kinikita, gusto pa nilang magtrabaho ng more hours. Medyo nag-inch up din siya nung April, pero bumaba rin siya to 17.3% nung July. So, ang isang problema kasi dun sa unemployment figures ay hindi nito nakaka-capture lahat ng economic suffering. Kasi, for example, para maitrato ka na employed kasi, kailangan mo lang mag-work ng 1 oras in the past week na na-interview ka. So, for example, kung kayo may family business or kung ikaw ay tumutulong sa bahay kahit na hindi ka bayad, ay considered ka as employed. Pero, apektado ka pa rin ng pandemic. So, hindi nare-reflect yung economic suffering, hindi lahat nun ay nare-reflect dito sa unemployment figures. You have to look at the whole gamut of labor statistics. And then si SWS ay meron siyang joblessness data, which is not exactly comparable sa PSA unemployment and underemployment data. Ang ginagawa nila dito, ina-add nila yung unemployment and underemployment, tapos yun yung hinahambing nila sa joblessness. So ito yung reflection ng parang kung may trabaho ba yung mga Pilipino, pero ito ay more of in terms of yung earning capacity, kung sino yung nahihirapan pagdating sa pagkita ng pera. Pero more than the absolute levels ay mas indicative yung changes. So nakita niyo sa graph na to na pumalo talaga yung joblessness, tsaka yung unemployment and underemployment, yung pink tsaka yung green. So, malala pa rin if you look at the historical trend. And then yung labor force participation din, bumaba siya noong April. Pero pansinin niyo na bumababa na rin to even before the COVID-19 pandemic on account of various policies such as yung K-12 and then yung free college tuition, kung saan maraming naengganyo na mag-aral rather than magtrabaho. So they are dropping out of the labor force. Pero because of the COVID-19 pandemic ay maraming na-discourage na mga tao at nag-drop out din sila sa labor force. Pero medyo bumawi na ito noong July. Yung nature of jobs din ay nagbago rin because of the pandemic. Marami yung mga part-time and full-time workers na yung oras na ginugugol nila sa trabaho ay nabawasan from January, especially nung January to April. And then yung porsyento din ng mga tao na may trabaho pero
hindi nagre-report sa trabaho whether voluntarily or not ay pumalo din siya noong April. And yung job losses ay makikita nyo across across all sectors, at least nung January until April, kung saan may pinakamataas na spike ng unemployment. Although marami dito ay na-abate na because of the job figures nung July. And nung medyo nagbubukas na yung ating ekonomiya. OFWs are not represented in PSA's labor statistics data, so you have to look at separate data sources. So as of October, nasa mahigit 200,000 OFWs na yung na-repatriate, and 600,000 naman yung nangangailangan ng tulong. So importante sila for a number of reasons. Number one, ay syempre mga Pilipino sila, kailangan silang tulungan. Pagbalik nila dito ay wala silang nadatnan na income source at mahirapan sila at ang kanilang pamilya. So kailangan nila ng ayuda. And then second, yung remittances, which for the longest time has been quote-unquote supporting or keeping afloat yung ekonomiya natin. Kasi ito yung nag-feed ito dun sa consumption ng mga pamilya nila. Okay? Pero dahil nga sa pandemic, maraming nawala ng trabaho, hindi makapagpadala ng remittances. So, hirap ang spending ng mga tao at mahirapan din yung ating macroeconomy na mag-recover kapag hindi makapaggastos yung mga Pilipino, pamilyang Pilipino, just like before. And then, welfare. Pagdating sa welfare indicators, yung hunger, base sa SWS, ay pumalo din sa record high. Hindi ko yata na-update dito, pero mas malala pa dito yung hunger rate. I think nasa bandang 30% na ito eh. So, nilagay ko ba dito? Hindi. Okay. So, ayan. So, tumaas na ito. Mas malala pa dito yung hunger rate base sa SWS data. So, whether moderate or severe hunger, tumaas yung porsyento mga nagsasabing nagutom sila, nakaranas sila ng gutom. At yung Philippine Institute for Development Studies ay meron silang study kung saan as much as 1.5 million Filipinos daw ang maaring maghirap dahil sa pandemic. Pero kapag hindi sila makatanggap ng sapat na ayuda, ay baka mas malaki pa ito. Baka umabot ng 5.5 million Filipinos. And then yung optimism din pagdating sa ating ekonomiya ay mababa rin. So for example, just recently actually today yata ito, na lumabas na nung September, 82% daw ng mga tao ang nagsabi na naging economic loser daw sila, no, kasi yung kanilang quality of life ay nag-deteriorate in the past 12 months. Ito yung isa sa pinakamataas na levels simula nung unang-unang data ng SWS. So itong mga datos ng SWS, by the way, ay pwede mong tingnan as parang complementary na data source. In other words, hindi ka lang titingin sa datos ng gobyerno, kundi pati sa datos na nakolekta ng private sources like SWS. And then yung expected change in the economy, 40% daw ang nagsabi na magiging mas malala pa yung ekonomiya natin versus yung optimist na 30%. So ito yung unang panahon kung saan yung economic pessimist ay mas marami kaysa sa economic optimist simula ng Arroyo administration. And then yung Bangko Sentral, meron din silang Consumer Confidence Index. So ito ay galing sa kanilang Consumer Expectation Survey at pinapakita na yung kanilang confidence pagdating sa current quarter ay pinakamababa simula ng earliest data ng BSP. So across all these indicators ay masama, grim yung perspective ng mga Pilipino pagdating sa ating ekonomiya at hindi inaasahan na magiging madali yung ating economic recovery. So bakit ko ba din-discuss lahat ng ito? Samantalang yung ating topic ay utang, okay? So yung utang ay napakahalaga na i-ground natin sa para saan ba yung utang, okay? At nakita natin na sa gitna ng pandemic at recession ay there's rampant economic suffering and misery sa ating bansa. Yung mga graph ay lahat yan off the charts. Hindi natin nakita yung mga levels na yan since kopong-kopong. So, and then there's also a lot of economic uncertainty. Hindi natin alam kung hanggang kailan ba itong pandemic at hanggang kailan itong recession na dulot ng pandemic.
So sa gitna ng lahat ng ito, napakahalaga na yung gobyerno ay hindi tayo tipirin pagdating sa iba't ibang serbisyo at ayuda na dapat nilang ibigay sa mga tao. Maraming nawalan ng kita, ng trabaho at kailangan ng ayuda as soon as possible. So malaking expectations pagdating sa gobyerno at alam natin na hirap ang pera ng gobyerno ngayon dahil sa pandemic. Yung tax revenues ay konti lang dahil nga maraming nagsarang mga negosyo at maraming nawalan ng trabaho. So at the same time na walang pera, revenues, ay maraming mga expectations pagdating sa paggastos. So napakahalaga na saan kukunin yung pera kung napakaraming kailangan gastusin. Itong punto na ito pagdating sa pag-recover ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng paggastos ay ina-underscore ng maraming mga expert economists. So for example, si Gita Gopinath, chief economist ng IMF, meron siyang recent na op-ed sa Financial Times kung saan sinabi niya na napakahalaga ng fiscal policy sa panahon na ito. So ang recession ay pwede mong labanan sa pamamagitan ng fiscal policy or monetary policy. Fiscal policy, as you know, ay ito yung paggastos ng gobyerno or yung pagbababa ng taxes para ma-induce ang mga tao na gumastos. Monetary policy ay ito yung mga polisiya ng Bangko Sentral, so ang pagbaba ng mga key interest rates, yung discount rates, saka yung mga reserve requirement ratios. Ito yung dalawa sa pinaka-importanting policy tools ng gobyerno para labanan ang recession. Pero ang problema kasi ngayon ay throughout the world ay napakababa na ng interest rates. So maraming mga central banks sa globally ang nagseset ng interest rates nila to near zero, zero or even negative interest rates. So in other words, kapag ganun na, kasi ang idea 'di ba ay bababaan mo yung interest rate para ganahan yung mga tao na mag-loan. For example, mga housing loan, car loan, business loan, etc. At yun ay mag-induce ng aggregate demand para ma-boost yung ating economic activity. Pero kapag wala ka nang ibababa yung interest rate mo, ay hindi na magiging effective yung monetary policy. So, ang punto ni Gita Gopinath ay dito papasok yung fiscal policy para maisalba yung mga ekonomiya sa buong mundo ay kailangan na gumastos aggressively yung mga iba-ibang gobyerno. So tingnan natin yung Pilipinas ay ito ba yung tinatahak natin? So tulad nung nasabi ko kanina ay kulang ang pera tapos maraming expectations sa paggastos. So kapag mas maraming ginagastos ng gobyerno kaysa sa kinikita nito ay meron kang budget deficit. At base sa pinakabagong datos ay umaangat yung budget deficit ng gobyerno. So for example, nakita nyo sa graph na ito na at least for the second quarter, I think ay nasa 6.8% ng GDP. So mataas-taas ito. If you look at the historical record. Well, actually, yung actual na value ng deficit ay nasa bandang 11% na. Pero yung orange kasi ay yung moving average para mas smooth yung ating trend dito. Pero you can easily imagine why this is happening kasi nga ay kulang ang pera ng gobyerno at maraming ginagastos. At kapag marami kang episodes ng deficit ay paano mo pupunan yun? So, saan ba kumukuha ng pera ang gobyerno? So, taxes for example, pero tax revenues have been on the decline dahil sa pandemic. Pwede ring umutang. So doon papasok yung utang aspect nito. So borrowing as a way to finance yung mga extraordinary levels of spending na inaasahan sa gobyerno. So nakita natin na pagdating sa debt data mula sa Bureau of the Treasury ay pag i-compute mo yung growth rate, pumapalo talaga recently yung growth rate ng utang. So in the past couple of quarters ay ang utang ay lumalaki ng nasa bandang 20% or around it. Okay? Samantalang dati ay nasa 5% lang, ganyan, or mas mababa. Ngayon nasa bandang 20%. So sunod-sunod kasi yung utang ng gobyerno natin as you may have heard in the news.
Pero yung isa ring tinitingnang statistic dito ay yung debt to GDP ratio. And in fact, ito yung mas magandang tignan kasi ang isang gripe ko sa media ay masyado silang nagfo-focus sa absolute value of debt. So for example, sinasabi na ang utang ng Pilipinas ay umabot na sa 9 trillion pesos or something like that. Pero actually, ang mas magandang tignan ay yung debt to GDP ratio. Kasi habang umuunlad yung bansa natin, lumalaki yung utang, pero yung kita natin lumalaki din, okay? At yun ay mini-measure ng GDP. So on the one hand, ay meron ka ng utang, ay meron kang kinikita din. At ang gusto lang naman natin ay maging sustainable yung pangungutang na to. Yung pangungutang hindi siya masama per se. Gusto lang natin na sustainable siya. In other words, ay meron kang kinikita at yun ang ipapambayad mo dun sa inuutang mo. So as long as yung kita mo ay mas malaking growth kaysa dun sa growth ng utang mo, ay walang problema. Kaya natin hinahambing yung debt to GDP ratio. At nakita natin sa graph na to na pababa yung debt to GDP ratio natin in the past 2 decades. Merong panahon kung saan tumaas ito. Noong early 2000s, meron tayong deficit and debt crisis noon. Hindi naman siya full-blown crisis pero medyo malala. But even before this ay yung Marcos years, yun talaga yung rurok nung debt crisis natin. Kung saan bilyong-bilyong dolyar ang inutang ng Marcos regime sa loob lamang ng ilang taon. At naging waldas yung paggastos ng gobyerno noon. So hindi naging sustainable, umabot sa punto na nag-declare ang economic managers ng debt moratorium, meaning hindi na tayo makabayad ng ating utang at umabot sa punto na IMF na lang yung magpapangutang sa atin noon. At mahabang kwento ito, so hindi ko na masyadong i-discuss, pero in fact sa UP School of Economics ay tinuturo itong episode ng history na ito ng isang buong semester. Napakaraming mga economic stories and theories na magandang i-discuss dito. Pero it will suffice to say na nanggagaling tayo sa panahon na mataas yung debt to GDP ratio. Pero dahil sa mga magandang polisiya in the past couple of decades ay napapababa natin yung debt to GDP ratio at manageable na siya ulit. Noong 2019 ay nasa 39% I think ng GDP yung ating utang. At nasa safe level pa naman iyon. Maraming mga ibang bansa na ang debt to GDP ratio nila ay 100% or lagpas pa. Ibig sabihin, kung gaano kalaki yung kanilang output, ay ganun din kalaki yung kanilang utang. Wala pa naman tayo doon, although dahil sa COVID-19 pandemic ay inaasahan na papalo yun pataas. So, may mga nagsasabi na siguro mula 39% last year ay tumaas iyon ng 50%, 60%. Hinintay pa natin yung latest na GDP data next week bago natin ma-compare talaga yung datos. Pero kailangan bantayan din yun. Ayaw natin na maging masyadong unsustainable iyon. Pero right now, mukhang wala pa naman tayo sa ganung level. So, yung pera hindi siya dapat naging problema. Marami mga pwedeng pagkuhanan ng pera. Isa lamang yung mga loans ng DOF. So, siguro di-discuss nung isang speaker sa ibang araw yung detalye nito. Pero as of October 2 ay nasa 9 trillion dollar. Sorry. 480 billion pesos, okay? I-edit ko to mamaya. Nasa bandang 480 billion pesos ang ating nautang so far as of October 2 para sa COVID-19 response ng gobyerno. Malaki-laki yun at marami nang mapupondohan yun. Although you have to note na yung gobyerno pa lang ay marami na tayong ginagastos sa pasweldo sa mga government officials and employees. So marami sa mga ito ay doon lamang mapupunta at hindi pa talaga sapat para doon sa additional na expenses na dahil sa COVID-19. Bukod dito ay actually ang isa rin sa mga myth na gusto kong i-debunk ay masyadong malakas yung emphasis dun sa foreign loans Pero actually kung titingnan mo yung datos, balik tayo dun sa graph kanina, mas malaki yung ating utang domestically rather than externally. In other words, yung utang natin mula sa kapwa Pilipino natin
At ito yung mga utang dahil sa, for example, pagbebenta ng mga government securities, mga T-bills, and other government securities na marami naman actually ang bumibili ng mga ito. So maraming pera ang nalilikom ng gobyerno mula sa utang, mula sa mga kapwa Pilipino natin. Yung external debt ay hindi pa nga ganun kalaki. Pero yun kasi yung nano-news parate for some reason. Kung babalikin natin yung isang graph na to, yung debt growth, mapapansin niyo na yung growth ng domestic borrowings ay ito din yung napakataas compared dun sa external na debt. So ang growth ng external debt ay nasa bandang 10%, pero yung domestic debt growth ay nasa lagpas ng 20%. So actually, mas maraming utang nga ang nanggagaling mula sa kapwa Pilipino natin. At pinapakita lang nun na maraming mga Pilipino ang may extra funds para suportahan yung gobyerno sa panahon na ito. And in fact, yung according sa Treasury ay yung borrowing program nila has doubled to 3 trillion pesos in 2020 at 85% nun ang nautang na ng Treasury. So hindi problema din yung pera when it comes to this. And then on top of this ay meron din mga repurchase agreements ang Treasury kasama ang BSP, kung saan yung BSP ay in effect ay nagpapautang din sa national government. For example, nung March ay nagbigay ng 300 billion ang BSP sa Treasury at ito ay nabayaran na nung September. And then on top of this, may additional na 540 billion pesos na bagong infusion of money from the Bangko Sentral sa ating Treasury. So malalaking mga amounts ito at kapag naririnig niyo mga ganitong amounts, mahirap i-imagine. Pero you have to understand na hindi talaga ito ibig sabihin na nagpiprint ng pera literally ang Bangko Sentral, kung hindi ito ay pagbabago lang sa mga accounts ng Treasury sa BSP, etc. At ito ay nag-involve lamang ng mga keyboard strokes. So hindi talaga siya literal na pagpiprint ng pera. Pero ang punto ko lang dito ay hindi talaga dapat maging problema yung pera. Merong pagkukunan talaga ang gobyerno. So yun. Ang problema actually ay kung saan ginagastos yung perang ito. So napakaraming mga bagong utang ginagastos. Okay? Ang isa sa mga problema dito ay ang pag nakikita natin sa mga budget analysis ay parang tinitipid tayo ng gobyerno. So merong misplaced austerity kung saan 'di ba sinabi nga ni Gita Gopinath ay dapat aggressive yung spending ng mga gobyerno. Pero sa atin hindi natin iyon nakikita. Pwede mong malaman ito sa maraming paraan. So for example, yung social amelioration program na nagbigay ng 5,000 pesos to 8,000 pesos sa bawat mahirap na pamilya ay nagtagal lamang ng 2 buwan, April and May. And hanggang ngayon yata ay hindi pa tapos yung distribution for the aid nung May. Okay. So maliit yung ayuda na yon at hindi na nasundan. Yung 2 buwan na yun nagkahalaga ng 200 billion agad. At napaka-importante na mabigyan ng mga tao ng ayuda, tulad ng napakita natin. Maraming posibleng maghirap dahil sa pandemic na ito. Milyong-milyong mga Pilipino at kailangan ng pera nila. At ang nakakalungkot ay hindi nabibigay yung ganong klaseng ayuda para sa kanila. Kung nabalitaan nyo rin yung Bayanihan 2, ito ay isang emergency spending law na pinirmahan ni Pangulong Duterte. Ito ay nagkahalaga ng 165.5 billion. Pero kung ikukumpara mo ito dun sa GDP losses natin noong second quarter na 707 billion pesos, namakaliit ng amount na ito. Hindi siya proportional dun sa extent of economic losses na ating tinamo noong second quarter. Mas malapit siguro yung Arise Philippines bill nila Congresswoman Stella Kimbo and other representatives. Nasa 1.3 trillion pesos at maganda rin yung kanilang proposed spending package. Merong wage subsidies, merong ayuda for businesses, etc. Itong Bayanihan 2 ay napakakulang ng halagang ito, hindi siya proportional sa ating pangangailangan. At isa sa mga talagang hindi nabigyan ng atensyon yung mga firms. Maraming mga businesses tulad ng nasabi ko ay nagsasara na
at kailangan nila ng pera para sa pambayad utang nila at sa kanilang survival, essentially. Pero hindi sila nabibigyan ng sapat na ayuda for the past several months. So marami nang nagsara nang hindi man lamang nakakakuha ng kahit anong ayuda mula sa gobyerno. Pwedeng i-trace itong pagtitipid ng gobyerno dun sa fiscal conservatism ng economic managers. Ito yung naging attitude nila Secretary Dominguez ng Finance and the other economic managers. Ang kanilang concern ay ayaw nilang masyadong lumobo yung deficit and debt. Pero tulad nung sinasabi ng mga maraming ekonomista ay hindi dapat masyadong mangimi ang mga gobyerno na gumastos. Sa panahon nito na ito ay fiscal policy talaga yung kailangan para masugpo yung economic suffering at mabawasan ito. Yung deficit and debt ay hindi dapat yan problemahin. Okay? At marami naman, for example, sa mga bagong utang ay hindi naman kailangan bayaran agad. Merong maraming taon kung saan hindi pa ito kailangan bayaran. At kapag nakabangon naman agad yung ekonomiya natin, ay madali natin itong mababayaran once na full throttle na ulit, nasa 6 to 7% growth na ulit tayo. So kailangan mo lang talaga na buhusan ng pera yung health response. Tulad nung nasabi ko ay health crisis muna bago yung economic crisis. So maglaan ng pondo para sa mga ospital, sa mga PPE, sa mga medical workers, sa mga frontliners, buhusan sila ng pera dahil napakahalaga na mapababa natin yung bilang ng bagong kaso, ma-flatten yung epidemic curve. Dito nakadepende yung recovery ng ating ekonomiya. Okay? Pero tulad nung nakita natin sa 2021 budget proposals ay mukhang hindi ganun yung kanilang priorities. In fact, ang kanilang priority ay infrastructure tulad nung mababanggit ko mamaya. Anyway, so bukod dito sa fiscal conservatism ay nagkaroon din ng slow spending yung gobyerno itself. So bagamat may pera, hindi problema yung pera, ang problema ay hindi ito nagagastos agad ng gobyerno. So for example, sabi ng Bureau of the Treasury as of October 23, yung disbursements daw or yung paggastos ay bumaba ng 15.5% noong September. So in other words, humihina pa yung gastos ng gobyerno during the pandemic kung saan napakahalagang gumastos ng gobyerno. Okay? As of November 4, sinabi ng DBM, yung capital outlays daw ay bumaba ng 37.4%. At sinabi rin nila na yun daw 46.2 billion do sa pondo sa Bayanihan 2 ay hindi pa inaaprubahan ng Office of the President. So maraming pondo ang naho-hold up dun sa Office of the President. Kailangan ng gastusin pero hindi ino-authorize ng Presidente. Okay? So as I said, hindi problema yung pera pero napakaraming problema pagdating dun sa paggastos ng pera na iyon. Gusto natin na mabilis nakakarating yung ayuda sa mga tao para mag-survive sila at ang kanilang mga kabuhayan, pero hindi ito nangyayari. Itong graph na to lang, mabilisan lang sa gilid, pinapakita nito na meron kasing nakaset na kita at ng gastos ang gobyerno at pinapakita dito na as of July ay merong sobrang 980 billion pesos yung gobyerno natin. So pinapakita nito na again hindi problema yung pera, hindi ito yung least of our concerns even if maraming nagsasabi, even si President Duterte himself na wala daw pera. Pero hindi iyon totoo. Kailangan natin pagtuunan ng pansin kung paano nila ginagastos yung pera na yun. Yun yung mas urgent concern. And then lastly, napakaraming wrong priorities. So tulad nung na-allude ko kanina, yung 2021 budget ay napakahalaga. Dito nakadepende yung ating health response next year as well as yung ating economic recovery. Pero ang nakikita natin, at meron akong mga Rappler articles on this, pwede nyo tingnan sa rappler.com, na yung maraming mga budget cut pagdating sa Department of Health at doon sa mga programa na economic aid ng DOLE, ng DSWD, babawasan pa nila yung ayuda para sa mga tao tsaka yung pondo para sa health infrastructure natin.
So ito yung disturbing pagdating sa 2021 budget at in-encourage ko kayo na busiin din for yourself. Tingnan niyo for yourselves yung 2021 budget at makialam kayo doon sa mga debate pagdating doon dahil kailangan nating i-push yung ating mga politiko na bigyan ng pansin yung ganitong mga klaseng mga programa sa 2021 budget. Nasa Senado na yung bola ngayon, ano? Kailangan nating lapitan yung ating mga senador na araling mabuti at may chance pa na i-correct ito. At maraming mga proposal. In fact, yung isang grupo ko ay magpo-propose ng mga budget realignments na pwedeng gawin para mas mabigyan ng pansin yung mga sektor na kailangan talaga ng tulong. And then, ang nakakalungkot pa dito ay ang pinupush nilang mga polisiya ay hindi talaga lapat dun sa objective natin na ma-flatten yung epidemic curve. So for example, yung build, sinasabi na ito daw yung magiging savior ng ating ekonomiya, ano? Pero nasulat din namin sa Rappler na hindi yun mangyari kasi number one, even before the pandemic, ay hirap na sila na mag-implement ng build. What more now during the pandemic? At nakita natin na may mga news items na rin dito na hindi lahat ng mga build projects ay napopondohan dun sa 2021 budget. At ang isang importante pa dito ay may mga bottlenecks pagdating sa paggastos ng pera dito, ano? Napakalaki pa rin ng underspending pagdating sa mga big ticket infrastructure projects. At kung matatandaan ninyo, ay binago pa nila yung kanilang listahan ng projects dahil na-realize sila na hindi pala doable yung marami doon. So pinalitan nila yung mga big projects, pinalitan ng mas maliliit na proyekto. So hindi build ang solusyon. Rather than mag-pour ng money, hundreds of billions of pesos dito, ba't ni na lang bigyan ng ayuda yung mga tao, ano? At meron din naman yung mga multiplier effect. Yun yung kanilang justification sa build na kapag gumastos ka raw ng ₱1 sa infrastructure ay more than 1 peso daw yung lilikhain nito na economic activity. Yun yung multiplier effect. Pero may mga pag-aaral din na nagpapakita na pag gumastos ka sa ayuda para sa mga tao, ito mismo ay magdudulot ng multiplier effect. So yung multiplier effect ay hindi lamang confined dun sa infrastructure spending, kundi sa ibang klase ng sa ibang klase ng government spending as well. Yung isang proposal din ay yung corporate tax cuts, ano, do sa Create Bill. Pero unang-una ay magiging mahina ang response nito. If you've taken yung basic economics ay alam ninyo na yung multiplier pagdating sa tax cuts ay mas maliit kaysa dun sa multiplier pagdating sa government spending. And on top of this ay kahit na bawasan mo yung tax cuts ay hindi gaganahan yung mga tao na gumastos hanggat takot sila lumabas ng kanilang mga bahay at gumastos what they were used to before. And then on top of this ay corporate tax cuts ito. So may concern na ito ba talaga yung best policy in the middle of a pandemic? Ano yung multipliers nito? At baka magdulot lang ito ng favorable gains para sa mga big corporations at hindi nito mabe-benefit yung mga MSMEs masyado. May mga balak din na magtayo ng super corporation through the guide bill. So maraming mga legislative proposals, create, guide, feast, etc. Yung super corporation na ito ay magbibigay ng ayuda para sa mga select businesses. Pero idadamay nito yung DBP tsaka yung land bank. So meron din mga risks pagdating doon. And then yung lastly, yung NTFL CAC. So merong surprise na budget item sa 2021 budget na nagkakahalaga ng 16.44 billion pesos. At ito yung sa NTFL CAC. Ito yung parang anti-insurgency program ng Duterte administration and the military. So for example, kung maalala niyo yung kay Liza Soberano na nagre-red tag sa kanya, si Parlade ay miyembro nitong NTFL CAC. Okay? So may mga concern na baka hindi, napaka-shady nitong pondo na ito, no? 16.44 billion na pinapangambahan na baka mapunta lang dun sa red tagging, propaganda efforts ng Duterte administration. So ayan, so itong mga programang ito nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso
Ang argument lang dito ay instead na ilaan ang mga pondong ito sa ganitong klase mga programa, napakaraming mga kailangan i-prioritize, especially in health and economic aid para sa mga Pilipino. Dapat doon ilagak yung pera rather than these programs and policies. And lastly, okay, so tulad nung nasabi ko, we are a consumption-driven economy. So yung consumer confidence, napakahalaga niyan sa pag-recover ng ating ekonomiya. And in fact, merong mga recent studies sa US na nagpapakita na kahit nabuksan nila yung as you may have heard sa news, maraming mga US states ang nagbukas ng kanilang mga borders. Pero hindi ito nasundan ng pagtaas ng consumer spending. So takot pa rin yung mga tao na lumabas kahit nabuksan mo yung ekonomiya. And yung strategy nga ng Duterte administration ay buksan na lang yung ekonomiya kasi marami daw naghihirap, walang kita. So why not buksan na lang natin ekonomiya tapos hayaan na lang natin na lumaganap yung sakit, okay? Or wag na nating i-flatten yung curve. Let's live with the virus, sabi nila. Pero pinapakita nitong mga pag-aaral na ito na kahit nabuksan mo yung ekonomiya, hindi magre-recover yung ekonomiya natin kapag hindi mo muna isolve yung health crisis. So yun yung isa sa mga punto na babalik-balikan ko talaga kasi napaka-importante nun. At hanggang ngayon hindi natin nakikita na ganun yung tinatahak ng economic managers and the IATF itself. So yun yung isa sa kailangan nilang ma-realize. Yung health crisis first isolve and then yung economic recovery ay susunod. Okay, so so marami tayong na-discuss. So napakarami pang magandang talakayin dito. So I look forward to your questions. Kung gusto niyo pang matutunan yung iba ay pwede niyo basahin yung mga articles ko sa rappler.com at pwede niyo ring i-follow yung Usapang Econ kung saan may mga explainer videos kami pagdating dun sa COVID-19 at yung ekonomiya natin during the pandemic. Maraming salamat. Thank you, Sir JC, for your very informational and very talk on the economic nature of foreign loans. So nakikita naman natin na gaano ka-importante na communicate yung konsepto ng unang-una yung debt to GDP ratio kasi dito natin din makikita kung tunay bang na-utilize na maayos yung funding, yung debt na nakukuha natin from others, from very many sources. So we'll be going to our question and answer portion right now. So in the past weeks, we have gathered some queries from our audience and followers, and we'll be reading out the most voted ones. So if we read out your question and you are in the room with us today, you may unmute yourself and expand on it. Just raise your hand and turn on your video and microphone. And for our Facebook Live viewers, you may also comment your questions on our Facebook post. So for our first question, Sir JC, so gusto lang din malaman ng ating mga viewers, paano natin mababalanse ang pangungutang? Bakit may mga bansa naman na mas malaki ang utang pero mas maunlad ang ekonomiya? Gaano kabuti o gaano kasama na ang utang na meron ngayon ng Pilipinas? So tulad nung nabanggit ko kanina ay manageable pa naman yung utang ng Pilipinas, nasa siguro 50% ng GDP natin. At tama ka na maraming mga bansa na mas mataas pa doon at mas maunlad pa sila. Pero as I mentioned din, ang pinaka-importanting goal dito ay yung sustainability of borrowing. So regardless kung anong level of debt mo, ay napaka-importante na yung kita mo ay sapat para mabayaran yung mga utang mo. And dito sa COVID-19 pandemic ay mukhang doon naman tayo patungo as long as makarecover agad yung ating ekonomiya ay well, in fact, di ba nga tayo yung isa sa mga fastest growing economies in the world before the pandemic na 6 to 7% annually. So kapag makabalik tayo doon ay madali nating mababayaran yung ating mga pangungutang. And I think yung pinaka-importante dito ay yung economic dignity ng mga Pilipino na more than anything else kasi 'di ba concern ng economic managers ay yung debt and deficit.
Pero maraming namamatay, maraming nagkakasakit, maraming gutom, maraming kailangan ng ayuda. So first and foremost, yun ang priority dapat ng gobyerno. Asikasuhin yung economic welfare and dignity ng mga Pilipino. Di bali nang may mangutang tayo ng pagkalaki-laki, uh, as long as ma-preserve natin yung ganong klaseng economic dignity, tsaka mabuhay natin yung mga businesses kasi napakahalaga nun para yung sa ating economic recovery. So yun. So as I said, nagbabago actually yung consensus among economists, marami even do sa mga nagpo-push ng austerity dati ay sila na mismo yung nagsasabi na dapat gumastos ang mga gobyerno. In the US, you may have heard na marami din silang mga programa pagdating sa economic aid at patong-patong na rin yung kanilang bagong utang dahil dito. Pero ayun yung priority talaga ay yung economic dignity and welfare ng mga tao. Thank you, Sir JC. And we'll go to our next question. So, nabanggit ng isang nating viewer na mas malaki ang percentage ng domestic borrowing. So, can we say na mas better yung domestic versus foreign kasi domestic borrowing is a source of investment for Filipinos or offshore investors via bonds? So, itong mga pondo na galing sa domestic and foreign loans, ito ay fungible naman talaga. So, regardless kung saan ang galing yan, as long as nandyan sila para suportahan yung, para i-finance yung mga iba-ibang proyekto ng gobyerno. Pero ang isa sa mga concern kasi pagdating sa external borrowing ay, for example, may mga conditions kasi yan. At yung mga interest rate niyan ay nakadepende dun sa prevailing rates globally. So mas less yung control natin doon at of course mayroong mga conditions na, for example, kailangan yung pera ay gastusin specifically for a certain project at hindi siya kasi marami mga loans, for example, na napupunta sa general fund na tinatawag kung saan halo-halo na yung pera ng gobyerno. Meron din mga loans na pwede lang gastusin for specific projects. Pero marami naman doon ay parang oriented sila sa mga development projects. For example, yung loans mula sa World Bank, sa ADB. Ito ay parang tulong nila, ayuda nila para i-promote yung mga development projects tulad ng mga kalsada, mga feeding program, and other policies and programs of government. So ayun. So regardless, hindi ako masyadong concerned kung saan nanggagaling yung pera, siguro meron ding concern lang dun sa mga Chinese loans. Kasi for example, marami dun. Well, actually, konti lang yung Chinese loans so far. Hindi siya kasing dami ng inaasahan. Pero may mga conditions, for example, na dapat mga Chinese yung mga trabahante na i-employ pagdating sa mga infrastructure projects. And of course, bawat utang naman ay merong politika din yan, for example, sa China ay nagpapautang ito aggressively sa iba't ibang bansa dahil doon sa kanilang global project, yung Belt and Road Initiative. Although I would say na hindi siya kasing concern ngayon compared sa previous years kasi hindi natin alam dati kung kung magkano ba talaga yung loans na ibibigay sa atin ng China, for example. Pero ngayon hindi sila nagpapautang masyado So medyo underwhelming yung assistance mula sa kanila. Mas marami di hamak yung nakukuha natin from multilateral agencies, ADB, World Bank, etc. Pero yun, regardless kung saan yung utang, domestic or foreign loans, I'm not so much concerned. Pero I keep mentioning na mas concerning yung saan ito ginagastos at napupunta ba ito doon sa mga programa na dapat i-implement ng gobyerno. Thank you, sir. So you've mentioned about China being a source of funding, and one of our viewers is actually interested about your thoughts on the China's debt trap diplomacy. So what are your thoughts on that, and is it possible kaya na
that we could fall victim to it? So, marami din ako nasulat sa Rappler tungkol dito in the past siguro 2 years. Especially nung panahon na talagang nag-pivot si Pangulong Duterte sa China rather than the usual Western partners. Um, and ang kabuang konteksto nga nito ay tulad ng nabanggit ko ay meron silang Belt and Road Initiative kung saan ina-expand talaga nila yung kanilang network pagdating sa physical and soft infrastructure worldwide. At yung mga utang na ito ay parte noong effort na yun. Pero as I also mentioned kanina ay it didn't turn out to be as aggressive as expected dito sa Pilipinas. Kakaunti lang yung mga loans na nag-push through. I'm not sure kung bakit pero hindi siya nasundan. Nandiyan naman yung mga proyekto, for example, merong mga bridges, di ba, na bago, funded by the Chinese. Pero nakita natin definitely for many other countries ay mas umutang sila, mas nabigyan sila ng pera. At ang problema kasi doon, kaya siya tinawag na debt trap ay marami sa mga mahihirap na bansa ang nabigyan ng borrowings mula sa China. At parang alam mo na beforehand na hindi talaga sila in a fit economic state, so hindi sila makakabayad ng kanilang mga utang, pero pinautang mo pa rin. At ang tinitingnan kapalit noon ay siguro kung hindi makabayad ay yung natural resources ng mga bansang ito ay yun yung ipapambayad sa China. Pero hindi siya masyadong concerning actually ngayon sa Pilipinas. Mukhang naging matamlay yung relations, economic relations between the Philippines and China pagdating doon. Siguro mas aggressive pa yung pogo, kung saan ang daming mga pogo na pumasok. At marami na rin umalis because of the pandemic. Pero before this ay talagang dagsa yung mga Chinese nationals, di ba? Pero hindi na utang yun. Ay part na yun ng broader economic relations natin with China. Pero pagdating doon sa mga utang, hindi siya it's not as concerning now as it was a few years back. Oh, thank you, sir. So, in your presentation, you mentioned na masyadong conservative yung economic managers. One of our viewers would ask why. Why would they obsess over the credit rating? And ano kaya yung magiging epekto nito if we are downgraded? So, I think alam niyo naman na yung economic managers ay pinangungunahan ni Secretary Dominguez ng Finance. At ang isa sa mga unang kailangan i-note ay hindi naman talaga siya ekonomista to begin with. So pagdating, well, at least kung i-compare mo dun sa mga nakaraang mga finance secretaries ay may kaalaman talaga pagdating dun sa economics, public finance, etc. So I think yun yung isa sa mga major concerns na yung economic team ay pinangunahan ng businessman na hindi naman talaga adept pagdating sa economic issues. So I would say na misplaced yung priorities tulad nung nababanggit na credit ratings, deficit, debt. Parang hindi siya parallel dun sa mga changing discourse and the consensus views ng mga ekonomista in the past couple of months na patungo sa aggressive spending, aggressive fiscal policy. And then yung credit ratings din na hindi naman talaga siya development outcome na bibigyan mo ng pansin talaga. For example, in the pandemic, saan mo talaga na habang marami mga bansa ang mas aggressive na umuutang ay baka ma-compromise yung credit ratings. Pero hindi naman nakakain yung credit ratings. So at least pragmatically ay it should be the least of our concerns. In the face of the fact that marami ngayon nagugutom, nagkakasakit, namamatay, nawawalan ng trabaho, nawawalan ng kabuhayan. Ito yung priority dapat, hindi credit ratings. Thank you, Sir JC. So, one question from our viewers would like to talk about decentralizing funding. What do you think of decentralizing funding into different LGUs? Would it help stimulate the speed for government spending? Can you discuss any pros and cons regarding that?
So, hindi ko pa ito talaga napag-isipan pero kung mapapansin ninyo, kung narinig ninyo yung mandanas ruling ng Supreme Court in the past couple of years, ini-instruct nito yung national government na taasan yung funds na, napupunta sa mga local government units. Kasi base sa konstitusyon ay mayroong porsyento ng pondo, revenues ng national government na pinaghatian ng mga LGUs nationwide. At sinabi nung Supreme Court ruling na iyon na in effect may utang yung national government na siguro bilyong-bilyong piso sa mga LGUs na dapat nakuha daw nila. So maraming LGU officials of course ang natutuwa sa decision na ito. Mas marami silang pera na ma-enjoy mula sa national coffers. Pero off the bat, I would say na number one, problemado nga yung national government pagdating sa revenues in the middle of the pandemic. So siguro hindi talaga maaasahan yun na source ng pondo ng mga local governments. And of course, yung meron din namang sariling mga taxes yung local governments na kinokolekta. Pero maging yun ay magiging konti rin, although I haven't seen the data. I would say na siguro hirap din sila of course sa financing nila, sa sarili nila. Dahil nga businesses have closed, yung taxes have gone down. Meron ding pwede ding by themselves, pwede ding umutang yung mga LGUs by the way. So merong mga low capital markets where which they can tap to finance their needs. Pero on the one hand ay maganda nga rin naman na merong fiscal autonomy yung mga LGUs kasi bawat probinsya, bawat munisipyo, bawat rehiyon ay may kanya-kanyang concerns at strategy pagdating sa COVID-19. Some have been more effective than others pero maganda na may leeway, may discretion yung mga LGU officials pagdating sa kanilang response sa COVID-19 para mas maging flexible. Hindi lahat ay pwedeng iasa sa national government. Pero at the same time ay problema na kailangan hindi sila umasa masyado sa national coffers although as I said ay yung mga utang naman maraming mga pwedeng pagkunan ng pera ang treasury in the middle of the pandemic at siguro yun ang pwedeng paghatian ng LGUs. Pero hanggang hindi bumabalik yung ekonomiya natin sa dating sigla ay masaasa sa mga borrowings, sa mga loans mula sa BSP. So yung financing ng LGUs isa major concern na hindi nga masyadong naririnig yan sa news pero importante yan dun sa laban natin sa COVID-19. Thank you, sir. So for the benefit of our participants and Facebook Live viewers, we will be down to our last question. We will try to answer your questions for the next installment of our webinar series. So, Sir JC, our last question would be on economic policy. So, as you said, we need to invest in fiscal and monetary policies for our economy. So, what do you think are other macro and economic policies that can be made in order to fight the recession that we're facing, especially now that we're in a pandemic? And as bilang kabataan, bilang civil society, how do you think we can monitor the transparency of the usage of the funds used in these policies? So pagdating dun sa toolkit ng gobyerno, as I mentioned, ay whether fiscal or monetary policy, yung monetary policy ay binabaan na actually yung interest rates at saka yung reserve requirement ratios. Pero ang isang nakikita natin sa datos ay hindi umuutang ang mga tao masyado. In fact, yung growth rate ng loans ay bumaba to its lowest level in several years. Ibig sabihin, sinasuggest nito na yung mga tao ay imbis na umutang, ay natatakot silang umutang. In the middle of so much economic uncertainty, ay ayaw nilang mabaon sa utang. So they would rather save up rather than incur more loans. So
So in that sense, ay hindi masyadong effective si monetary policy. So babalik tayo doon sa punto ni Gita Gopinath na fiscal policy din talaga yung pinaka-importante. Pero napakaraming options. Tulad ng nabanggit ko, merong build, merong corporate tax cuts, merong super corporation. Pero I would say na siguro mas magandang ang pagbuhusan ng pera yung health response first and foremost. For example, yung vaccines, would you believe na yung 2021 budget ay 2.5 billion lang yung nilaan na pondo para doon next year, which is just enough for less than 5% of the population, assuming na tig-isang dose lang ng vaccine ang bawat tao. And I think tinaasan na ito dun sa House bill na pinasa ng House of Representatives. Dinagdagan yata nila ng a few billion pesos pero hindi pa rin yun sapat para dun sa vaccines. Other than the vaccines, so yung hospitals and then yung PPEs and then yung healthcare workers as I mentioned. And then yung economic aid, napakahalaga nun. So if there's a way to extend pa yung social amelioration program for a couple of months, why not? And some people are even suggesting na baka ito yung panahon para talakayin yung universal basic income. Kasi yung social amelioration program ay somehow pupunta dun sa ganong direksyon kung saan napakaraming Pilipino ang nakakakuha ng unconditional transfers mula sa gobyerno. Gawin na lang natin universal, at least during economic crisis such as this one. And meron din ako nasulat tungkol dito sa rappler.com. Pagdating dun sa paano i-monitor, I guess ang kailangan i-monitor ng kabataan ay yung 2021 budget. So I know na yung budget issues ay typically boring, tedious, masyadong technical. Pero if you sift through the numbers, dito mo makikita yung response ng gobyerno kung may pera ba next year. At I would say na the national budget has never been this important kasi nakasalalay doon ang budget para sa pandemic response ng gobyerno tsaka doon sa economic response as well. So yung mga kaibigan ko doon sa Institute for Leadership Democracy Institute for Leadership Empowerment and Democracy or ILEAD. ILEAD Philippines ay isang think tank na nagtatry na mag-popularize ng mga budget issues. So maganda yung mga resources nila sa social media, etc. pagdating doon sa pag-unawa doon sa national budget. At binabantayan nila yung budget proposals for next year. So maganda yung tignan yung kanilang resources. Meron din silang weekly webinar sa Rappler, #budgetwatch. So pwede nyo rin panoorin yung ganong klaseng mga talakayan. Especially meron silang mga experts pagdating sa iba-ibang sektor. So ano yung pangangailangan ng iba't ibang sectors pagdating sa pandemic na ito at ano yung budget response? Nakapaloob ba sa budget yung pangangailangan nila na pera? So I guess ang kailangan gawin ng kabataan ay makialam at makialam sa balita tsaka sa mga policies ng gobyerno at talakayin ito sa social media at mag-effort na unawain yung mga budget issues kasi lahat tayo ay maapektuhan nito. Thank you, sir. So that ends our question and answer portion for the evening. Thank you again for our guest speaker, Sir JC, for taking the time to discuss with us the economics behind foreign loans. So, sir, do you have any, aside from your call to action na makialam ng kabataan, do you have any final words or messages that you would want to impart to our viewers? Wala na. Actually, nasabi ko na yung kailangan kong sabihin. Siguro, na lang, ipagpatuloy natin yung conversation sa social media, sa Twitter, at JC Punong Bayan. And then yung mga Rappler articles ko ay every week meron akong analysis about the economy. And then, usapang econ as well. Pwede nyo rin i-check yung aming blog, yung aming podcast, tsaka yung aming explainer videos. Maraming salamat sa imbitasyon ni Concepto. Thank you rin, Sir JC. So we thank all our participants and Facebook Live viewers for joining us in tonight's eConcepto webinar series on foreign loans.
breaking down the billions borrowed in your behalf. We wish to remind the certificates will be issued after the completion of feedback surveys. The links are flashed on the screen for our Zoom viewers. You will automatically be redirected to the form. We hope to see you on the second part of our webinar series on Sunday, November 8th, where we will then be talking about the legalities of debt financing with Attorney Miguel de Maculangan from the Department of Finance. Our registration will be open until the 500 seats are filled. This has been Sly as your host. Thank you again and enjoy the rest of your evening.